Sa mga hindi pa nakakaalam, ito pala ang naging kasaysayan ni Erwin Tulfo. Tara, samahan ninyo ako at kilalanin pa natin siya. Si Erwin Teshiba Tulfo ay ipinanganak noong ika-6 ng Oktubre taong 1963 sa Tacloban, Pilipinas. Siya ay anak ni Colonel Ramon Silvestre Tulfo Sr., isang miyembro ng Philippine Constabulary, at Caridad Teshiba Tulfo, isang may bahay. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na koneksyon sa media at pampublikong serbisyo. Ang kanyang mga kapatid na sina Rafi, Ben, at Ramon ay kilalang mga mamamahayag din. Nag-aral siya ng Bachelor of Science in Business Administration sa University of the East at nagtapos noong 2005. Karanasan sa militar. Bago pumasok sa mundo ng media, naglingkod si Tulfo sa United States Army mula 1988 hanggang 1992. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng disiplina at pananaw na naging kapaki-pakinabang sa kanyang karera bilang mamamahayag. Karera sa media. Nagsimula ang kanyang karera sa media bilang news anchor at broadcaster. Nakilala siya bilang host ng iba't ibang programa tulad ng Tutok Tulfo at T3, Kapatid Sagot Kita. Kasama ang kanyang mga kapatid. Siya rin ay naging anchor ng aksyon on TV5 at nagtrabaho para sa ABS-CBN, Radio Philippines Network, RPN, at Intercontinental Broadcasting Corporation, IBC. Ang kanyang estilo ng pamamahayag ay kilala bilang matapang at walang takot, kung saan madalas niyang hinaharap ang mga isyu ng katiwalian at hindi makatarungang pagtrato. Politikal na karera. Noong 2022, itinalaga si Tulfo bilang Secretary of Social Welfare and Development DSWD ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, ang kanyang appointment ay naharap sa mga hamon dahil sa isyu ng kanyang citizenship at isang pagkakasala sa libel noong 2008. Sa kabila nito, noong ika-30 ng Mayo taong 2023, siya ay nanumpa bilang kinatawan ng ACT-CIS party list pagkatapos mapawalang bisa ang isang disqualification case laban sa kanya. Mga kontrobersya. Si Erwin Tulfo ay hindi nakaligtas mula sa kontrobersya. Noong 2008, siya ay nahatulan ng Supreme Court ng Pilipinas dahil sa 4 na kaso ng libel na nagresulta sa multa. Isa pang malaking kontrobersya ang nangyari pagkatapos ng Manila hostage crisis noong 2010 kung saan siya ay pinuna dahil sa kanyang on-air interview kasama ang hostage taker na nagdulot umano ng paglala ng sitwasyon. Sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy siyang naging aktibo hindi lamang bilang mamamahayag kundi pati na rin bilang politiko. Noong ika-26 ng Setyembre taong 2024, opisyal siyang inanunsyo bilang bahagi ng senatorial slate para sa halalan noong 2025. Paghahabol para sa katarungan. Isa si Tulfo sa mga pangunahing tagapagtaguyod para sa mga karapatan ng mamamayan. Kilala siya para sa pagtulong na may parating ang boses ng mga ordinaryong Pilipino na humaharap sa katiwalian o hindi makatarungang pagtrato mula sa gobyerno o malalaking institusyon. Maraming tao ang humingi ng tulong kay Tulfo upang masolusyonan ang kanilang mga problema.